Hearing resumed. Sa pagkakataong ito po, ang ating hinihintay, ang boses po ng Kongreso, ang taong nagmamahal sa taong bayan at tunay na sumusuporta kay Pangulong Duterte, ang kaisa-isang Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Magandang hapon sa ating Chairperson Jonathan Alvarado, Vice Chairperson Mike Defensor, Deputy Speaker Villafuerte, sa lahat ng ating mga colleagues na nandito. Of course, sa isa sa pinakamalapit sa akin na Secretary Rolly Bautista, sir. Thank you po. Second time na mag-attend in a row. Just shows how important this is to you. Thank you po sa respeto nyo sa Kongreso, sa mga USEC, ASEC. Madalas po, whether in secular terms or sa Bible, dinidikdik sa isip natin ng ating mga magulang kung anong ating itatanim, yan din ang ating aanihin. So allow me to just try to give the bigger picture at hindi lang DSWD ang pag-usapan ngayong hapon. Maikli lang, Mr. Chairman, permission to digress ng konti. Meron kasi akong kakwentuhan kanina sa text. Contemporary ko, pero bagong kakilala din lang. At pinag-uusapan namin yung idealism namin nung college. At sinasabi niya, yung ginagawa natin ngayon ay part ng idealism natin sa college, pero napaka-complex pala. At napakadali palang paniwalain ang tao sa mga maling konsepto kapag ka ikaw ay may pamilya na, pag ikaw ay may negosyo na, or in other words, kung you're already part of the system. So when we were all in college, bagamat iba yung mask na suot ng ating chairman, siya ay taga San Beda, katabi naman po niya ay taga Lasal, sa magkabilang dulo, si Mike Defensor at ako, I had the privilege of going to UP. Of course, si Secretary at ilan sa mga USEC dito are proud PMAers. All of us had the same idealism. We wanted to change the world. Hindi po ba? Wala pong grumagraduate sa atin na ang iniisip, yung personal lang. Maybe yung pamilya. Pero we really wanted to make a difference and change the world. That is why in 2016, when President Duterte running for president, and I had the privilege of running for his vice president, we made promises that we wanted to make sure we fulfilled. At isa sa promise na yan ay yung political, economic, ecological system ay iibahin namin. Bakit po? Because under our present system, even good people are not only victims but tend to victimize. No? So, when we say do what is right, or pag sinabing dapat malinis ka, kung tayo lahat ay isda at ilalagay mo sa Pasig River, wala pong magiging malinis sa atin dahil madumi ang Pasig River. So ang ginagawa po ng Duterte administration ay nililinis ang Pasig River. No? Meron po talagang greedy. Meron po talagang tao na kahit anong gawin mo, more, 'di ba? Kahit sino masaktan gagawin. But I'd like to believe most of the people hindi totoo 'yon. Even those part of the oligarchy. Even oligarchs during certain administration complain of an uneven playing field. Panahon ni Marcos, meron po tayong cronies. Panahon po ni President Cory, meron tayong mga kapamilya, yung Pamilya Inc., di ba? So sa bawat administrasyon, may sinasabing pinapaboran. Kaya I can tell you honestly, I looked the President in the eye before I vied for the speakership and told him, Mr. President, may nagawa ka na hindi nagawa ng dating mga Pangulo. Ano yon? Sabi ko, you leveled the playing field. Sa'yo kahit gaano kayaman, kahit sino man sila, anuman ang relasyon sa'yo, kakilala mo o hindi, pantay-pantay ang paningin mo. Pero in every other administration, may paborito parati. At kung paborito yung isa, yung hindi paborito, umaangal. So pagpalit ng administrasyon, yung dating hindi paborito, o ako naman kasi nadehado ako nung isa. So even oligarchs complain of a non-level playing field. But that doesn't mean there's no oligarchy. So sa telco, you only have Globe and Smart. They are very, very good people in Globe and Smart. But talagang na-delay tayo sa pag-develop ng internet natin dahil dadalawa sila.
And dahil ang interest din nila while serving the Filipino is also yung bottom line, yung kikitain at yung ibibigay sa shareholder nila. Kaya sabi ko ecosystem, hindi pwede yung isa will be very magnanimous, malulugi naman, yung isa namang kikita, edi from oligarchy, magiging monopoly naman. So, yes, there are oligarchs in the country. Yung nagsasabing wala at hindi to totoo, hindi ko alam kung nasan mundo kayo. College pa lang tayo, national situation, local situation. Mag-agreement tayo sa capitalism, sa communism, sa socialism. We all know that there are very rich and powerful people on both sides, sa US, Democrats, Republican, sa UK, sa Labor Party, sa Conservative, di ba? Sa Pilipinas, ganun din. And these oligarchs are in the best position to pass the laws, to change the laws, to use the laws, to abuse the laws. And kasama nito ay very powerful politicians na either nagamit, nagpapagamit, or very happy na magkuntsaba din sa kanila. Sasabihin nyo sa akin, hindi totoo yun? Bakit nagkaroon tayo ng batas na SALN? Kaya tayo nagkaroon ng batas na SALN dahil yung ilang politiko na tumutulong sa ilang negosyo, yung mayaman na galing sa masama. So para mabantayan natin yan, nagkaroon ng Statement of Assets and Liabilities. Sasabihin nyo po sa amin, katulad sa ABS-CBN, hindi, sabi nila lahat, legal. Kaya nga po sa anti-graft law natin, nagkaroon po ng konsepto na grossly disadvantageous to the government. Before this law was passed, yun ang depensa parate nung pumapasok sa kontrata. Ang sasabihin sa atin, boss, legal to. Pumayag COA dyan, pumayag legal namin. And then with further investigation, it's grossly disadvantageous to the government. I'll give you an example. Nagpa-bidding tayo. Pinaatras lahat ng ibang nagbidding. Yung winning bidder, o kaya nagkuntsabahan, sinabi nung isa sa 4 na bidder, tulungan ko na lang kayo, bayaran ko na lang kayong tig 2%, pero walang tataas sa ganito. Nanalo siya. Pwede ba niyan depensa sa korte? Illegal po to. Ang in-uphold po to ng COA. Hindi, kinuntsaba mo nga yung iba. You abuse the system. In other words, maraming nakakalusot kasi maraming nagpapalusot dahil pumapayag tayo na makalusot. The statement of Vice President Robredo and Senator Grace Poe proves without a doubt that there are oligarchs and they are alive and kicking. To say that the ABS-CBN issue will have a chilling effect on journalists or on freedom of press, bakit po ang Channel 5 at Channel 7 walang problema sa pagpasa ng kanilang prangkisa? Alam niyo po ba, in my case mas maraming matinding tuligsa sa akin na nanggagaling sa DZBB kaso sa DZMM. Kung freedom of expression lang ang pag-uusapan, mas maraming tumitira sa akin sa Channel 7 at saka sa DZBB. Pero bakit po I respect them? Tinuturing ko pa rin kaibigan. Pag humingi ng interview, nagpapa-interview pa rin ako. Ganon din sa Rappler. Tanong niyo sa mga taga-Rappler sa DFA. Never ko sila in-exclude, kinakausap ko. Bakit? Because they are not playing Kingslayer or Kingmaker. In the terms of the presidency, yung Rappler, sorry, but very in a very unfair way ka presidente, parang gusto nyo na talagang palitan . So there's a line between negative reporting, tinitira mo, freedom of press, and there's a line between being a kingmaker and kingslayer. Sa print at sa social media, bahala kayo because karapatan nyo yan. Pero sa radio at TV, especially during times of election, kasama sa election code yan at kasama yan sa prangkisa nyo, you cannot be partisan. You can hit very hard, but you cannot be partisan. In my case, yung libreng gamot sa Taguig, commercial namin, tapos may nakalagay lang na t-shirt ng Makati, pinabura yung Makati . Pero pagdating kay President Duterte, sinasabi na ng mga bata, mamamatay tao, pinayagan pa rin i-air. So kitang-kita mo talaga na may tinititigan at may tinitignan, may kinikiligan talaga. Everyone knew that during President Aquino's time, ang dating talaga nila tuwid na daan. And to be fair, sometimes mahigpit-mahigpit.
Isa sa mga dragon ladies niya yon ay si BIR Commissioner Henares. Together, President Aquino and BIR Commissioner Henares, nililinis daw ang mga anomalya, ang mga overpricing, ang mga, together with the Commissioner, yung mga tax evaders. Bakit po ang mighty corporation, isang tingin pa lang po ni Secretary Dominguez at ni BIR Commissioner Dulay, nakita talagang grabe. 30 billion po ang binayad sa gobyerno, tapos binenta na yung negosyo. Binenta na yung negosyo. Hindi dahil gusto ibigay ng ating Pangulo kung sino man, hindi niya kilala yung bumili. Kaya lang sabi niya, pagka ganyan ang ugali, babalik at babalik sa dati at dadayain pa rin ang gobyerno. 30 billion po yan. Ang PAL po, 6 billion ang binayad. Binigyan ng deadline December 2017. Again, there are very good people in PAL. The TANs have donated a lot during this COVID-19 and in past calamities. Pero nagdadahilan sila. Legal lahat ng dahilan nila. Pero nung sinabi ng Pangulo, tigilan nyo na ako sa mga dahilan yung legal, magbayad na lang kayo. 6 billion pesos po ang binayad nila. Ang water concessionaires po. Ang arbitration po sa abroad pa ginawa yan. Ang arbitration po, legal yan. May batas po tayo sa arbitration law. Isa po sa pinaka-fair na proceedings yan. Pero ano sabi ng Pangulo? Tignan nyo naman kontrata, simula't simula pa lang, lugi na ang tao. Si Sec Rolly, I think, if I'm not mistaken, nasa PSG pa lang, naririnig nyo na ho kay Presidente, di ba? Nagwa-warning na siya. Ito ang samang kontrata nito. Problema, hindi sila nakinig kaagad, Sec, di ba? So, nung binira, ano nangyari? 3.42 billion and 7.39 billion na dapat sisingilin sa gobyerno, 11 billion. Yung dalawang kumpanya na nagsabi, sige Mr. President, para makatulong kami, hindi na namin sisingilin yon. So kayo ngayon naman nagsasabing legal naman lahat sa ABS Ba't hindi pa rin binigyan? Ano gusto nyo? Magbayad ang gobyerno ng 11 billion sa Manila Water at Maynila? Legal naman to Tignan nyo po ang taxes. GMA 7, mas maliit ang kita, pero ang binayad 3 billion in 3 years. Ang ABS-CBN, mas malaki ang kinita, pero ang binayad 600 million. Kung purely private dealings yon, they were dealing with Mike Defensor, they were dealing with one of the sponsors, okay lang Pero airwaves ng gobyerno ginagamit. Tignan nyo gaano kalaki na wala sa gobyerno at sasabihin nyo lang sa akin, legal yon. Napaka-inutil naman natin na Kongreso. Kung lahat ng palusot na sasabihin, legal yon. Not everything that is legal is moral. And that's why you have a difference between legal and public policy. The public policy is for you to look at the spirit of the law. Di ba? So kung yung dual citizenship ay sasabihin mo, kung yun lang po, pwede ko sabihin nagkamali lang Pero if you look at everything together, there was really an abuse of the system. And hindi naman natitigilan Kaninang umaga lang, nag-text sa akin. Sabi, sir, ikaw daw, ganito ka na ganyan, ganyan. Hindi ko kinaila, Amerikana nanay ko. Pero nung nag-decide talaga ako na mag-public service, sinigurado ko po na bumoto sa Pilipinas, and that was the act of having a choice. That's why I never voted abroad. And long before the issue came up, and even if the Supreme Court said na walang diferensya, basta you're a natural-born citizen if you are born of a father and mother, depende sa nationality nila o yung laws ng bansang yan. I have a Filipino birth certificate. Kaya nanalo ako sa kaso na yon during that time na tumatakbo akong senador. But my point is this. If I did not give it up at humarap ako sa CA, Commission on Appointments, si Sec Rolly humarap po sa Commission on Appointments. Kung si Sec Rolly po ay half Japanese at half Filipino, at siya po ay DSWD Secretary, tingin ko i-confirm pa rin namin at that time kung nasa Senado ako. Bakit? Ang Hapon po, grabe tumulong sa DSWD at sa anti-calamity. Kung si Sec Rolly po ay sa DICT pumunta o kaya sa DepEd and he was half Japanese, tingin ko wala rin problema. Bakit po? Because high-tech sa Japan technologies for DICT, tapos yung pong DepEd naman isa sa pinakamagandang education system sa Japan. But if Sec Rolly was nominated for DND or for DFA, na kung saan
may conflict of interest if he was both Filipino and Japanese or Filipino and Chinese at the same time or Filipino and American. Bakit? Kung Filipino-American, isipin mo mag-attend ka sa UN, ang dala mo US passport. Kung Filipino-American, ibig sabihin pagkalaban at war ang Amerika. As Secretary of the Philippines, at war ka rin. So wala naman sa konstitusyon na kailangan i-reject ng CA yan. So hindi nakikita ng marami po na tumutuligsa sa Congress, hindi po korte ang Kongreso. Kapareho ng Commission ng Appointments ang Kongreso. It is the fitness. Titignan mo kung fit ba yung bibigyan mo ng prangkisa. Titignan mo yung nag-a-apply. So kung hindi ko po ginive up ang American citizenship, hindi po ako magiging DFA. Ako po mismo, hindi ako magpapanominate sa ating Pangulo. Di ba? So, Mr. Gabby Lopez could have done two things. One, could have not accepted being an officer in ABS-CBN, or he could have renounced his citizenship before he became chairman. But we heard their testimony. Wala man lang remorse Wala man lang nagsabi sa kanila, boss, baka nagkamali kami, nakinig kami sa abogado namin. Boss, dito sa Big Dipper, sorry, billion na wala sa inyo, pero yan ang advice ng tax lawyers Boss, dito sa labor, dapat sinettle na namin yung iba dito rather than tiniro ng tiniro. Boss, dito sa Amkara, tama kayo. Tignan niyo po ang PESA law. Ang sabi sa PESA law, bring in investment and more workers. Yung Big Dipper po, dalawa lang kliyente, parehong ABS-CBN. Hindi nagdagdag na empleyado. So, what is the purpose of giving them that big a tax break from 2009 to present? And what is the purpose of us all saying it's legal? Kung gawin din ng Channel 7 yan, kung gawin din ng Channel 5. So mali po si Senator Grace Poe, mali po si Vice President na may chilling epekto sa legitimate free press and media. Hindi. May chilling epekto dun sa abuso ng sistema. The same thing po na nangyari sa ibang malalaking negosyo sa ating bansa. So am I saying that these are evil people? Hindi po. Tignan nyo lahat ng post ko. I never said I was holier than anyone else. Sabi ko nga, we're all equally guilty dahil nasa isang sistema tayo. There are good people, there are bad people. In the oligarchy and in the oligarchic system, there are good and bad people. When I look at Mark Lopez and look at Carlo Katikbak, I sincerely want to give them another chance because I think their generation is different. And I think they had good plans for ABS-CBN. But could I tell my 70 colleagues, ignore the last 50 years. Ignore na yung ginawa sa tax. Ignore yung ibigay sa labor para bigyan ng pagkakataon itong dalawa. Hindi po namin magawa yun No? So even si Presidente, tingin niyo po ba? Ayan po, I mean, hindi pwede magsalita si Sec. Rolly dahil as PSG, he has to be quiet. But I was in the room with him many, many times. It breaks the President's heart pagkakakilala niya na nangurap, i-fire niya. It breaks the President's heart pagkakakilala niya pero malaking negosyante at kailangan niyang birahin. But you have to make a choice Di ba? Are we for this system? So mabalik dun sa college dreams natin, no? We're in a chance now to change the ecosystem. We're not saying kayo guilty. Hindi. Sinasabi ko lahat tayo guilty. So our job is to fix what's broken, to bring new life to a new socio-political and economic system. It is sad that it's happening during this time na COVID. Kung pwede lang po na yung libong empleyado ng ABS o yung mga artista na may pera, magbuo kayo ng kooperatiba. Kayo na ang magtayo. Sabi naman ni Presidente, benta nyo, no problem. Yung Mighty naman, binenta. Tuloy-tuloy naman Hindi naman galit ang Presidente sa ABS itself. Yung sa pag-abuso sa sistema. So we are asking all of you, rich or poor, Bisaya, Ilocano, Bicolano, Tausug, Maranao, Phil-Am, Filipino-Chinese, Filipino-Indian, we're asking all of you, work with the government. We are all guilty but we are all redeemable. Sabi po ni President JFK or John F. Kennedy, change things you cannot accept, but accept things you cannot change. No? So may mga bagay hindi natin ma-change. So sasabihin niyo po ba sa akin, Alan, dahil speaker ka na, dahil komportable ka, dahil maganda namang ginagawa niyo sa Taguig, don't rock the boat. Lahat naman po ng mga oligarchs may negosyo din sa inyo. Kilala mo din yung mga yan. Di ba? Nagtutulungan din kayo sa mga ibang bagay. If we don't rock the boat, paano yung future generation? Paano yung mga nasa college ngayon?
Paano yung mga aktivista ngayon? Iba lang ang ating pananaw. Ang ibang aktivista ngayon na sinasabing human rights, wine-weaponize ang human rights at ang tinitignan yung sa kriminal, sa drug addict at saka sa umabuso sa sistema. But this government, this administration, and this Congress is very much pro-human rights. But human rights ng lahat ng Pilipino. This is our chance baguhin ang sistema. Baguhin yung oligarchic system. Anyway, ilan henerasyon na rin naman nakinabang yung mga pamilyang ito. Di ba? So, hindi naman natin inaagaw sa kanilang negosyo. At sila mismo, meron bang ama o ina na hindi sinasabi sa anak, anak, may mga kinailangan akong gawin sa henerasyon ko kasi ito sistema eh. Pero ngayon na magbabago na yung sistema, gawin nyo yung tama. So, encourage natin po na maliwanagan ng mga kabataan ngayon that there is true change in the air. It is sad that it is happening during this time of COVID, no? So bringing it back to the main issue, as I said, I digress, sa DSWD. First and foremost, Sec. Rolly, please accept our gratitude. Despite our complaints, and there are many complaints, marami sa mga kawani mo ang nagka-positive sa COVID. Marami sa mga kawani mo sa DSWD, nagutom din ang pamilya nung nag-lockdown. Marami sa mga kawani mo, hindi na alam kung anong telepono ang sasagutin. Kung tumawag si governor, si mayor, si kapitan, si presidente, si congressman. So we understand that. Please don't let our complaints sound like that we are not grateful sa ginawa ng iyong departamento. Having said that, accept things we cannot change things we cannot accept. May I have a humble request? Meron na pong national hotline ang DSWD. Kung pwede po, ibaba natin sa regional level and later on sa provincial for 3 reasons. One, para yung lengguwahe. So pag tumawag sa hotline at Bicol ang salita or Bisaya ang salita or Ilocano, Kapampangan, mas maintindihan. Second, mas familiar sila. 'Di ba? Kasi taga-ron sila. And third, Sec, para mas malaman natin kung may nangloloko o hindi. You know, if DSWD announces now that there's a hotline and all of us call, hindi rin sila kayang mag-donate ng 21 million food packs right away, 'di ba? Ang purpose ko lang dito, Sec, yung sinabi ng Pangulo na dapat walang Pilipinong magutom during COVID. So pa isa-isa kaming mga kongresista, may nahahagip talaga kami pag umiikot kami na gutom na gutom. Pero ito yung mga walang access sa kapitan, hindi kilala ni mayor, hindi naman pumupunta sa bahay ni congressman. So at the very least po, kung maka-text o tawag, ma-verify nyo yung pa isa-isang packs, siguraduhin lang natin na sa COVID-19, walang ni isang pamilyang Pilipino ang magugutom or mamamatay sa gutom. Number 2, Sec, with your permission, we'd like to work hand in hand with you na yung pantawid maging pang-ahon. We do understand that there are privacy laws and we do understand that in the past, some LGUs played politics. But let me give you an example in Kamsur, in Taguig, in Albay, even in Bulacan. May mga programa kami, like in Taguig, we have 675 million for scholarships. So, and then we have training programs, etc. So yung pantawid, di ba? Yung tatawid lang siya Tawid gutom nga tawid. Pero yung pang-ahon, yung medical na pangangailangan nila. Sa Taguig, naghahatid kami ng gamot sa bahay nila. So maybe, Sec, kung hindi pa handa ang DSWD na buong Pilipinas, baka per region or per province, mamili tayo ng city o municipality na willing mag-partner. And kung hindi kaya, let's say kung city na to have 10,000 pantawid, pero pwede tayong mamili ng 100, 500, 1,000, i-combine natin yung project pantawid at pang-ahon. Kasi may maliit akong project niyan. Alam niyo po, pag nakita niyo, siguro next hearing, if I can, pakita ko yung testimonial. Sila mismo ang graduate sa programa, tapos sabi namin, aalis na kami. Kasi kaya na namin. No? And I know you want that too. Pero sobra lang kasi ang daming inatas sa inyo. Third, yung food packs po. Mawalang galang po, but hindi ko talaga po matanggap na before COVID, 20,000 a day ang kayang gawin. Nung nagka-COVID, 10,000 a day.
Nung first month, naintindihan ko yon kasi tuliro tayong lahat at kahit saan ka kumuha ng tao, pwedeng may infected. But after 1 month, yung mga LGUs natin, we're already producing 20, 30, 40, 50,000 a day. But I'm not saying that si Yusek, it's his fault. It might be the fault of the system. So I'm asking you again, Sec, and the DSWD family, tell us what you need. May batas ba na dapat baguhin? May extra bang pondo? May authorization ba kayo na pwede? Pwede ba na ayusin natin na ang DSWD ay meron ng MOA sa lahat ng Pure Gold, SM, lahat ng convenience store sa buong bansa na pag may Yolanda type or Sendong type of calamity, kukunin nyo na lang yung goods tapos babayaran na ng gobyerno. So we're not here para manise, but we're here to point out na may problema and to work with you na magka-problema. And lastly, Sec, and my brother Mayor Lino is actually upstairs, kasama to sa i-discuss namin. Usually ang Pilipino ayaw na nagpapasurvey kasi private yung data. Minsan it's ironic kasi lahat naman nilalagay mo sa Facebook. Pero pag gobyerno ang humingi ng data, di ba? So when Lani was a new mayor, humingi siya ng data, kukonti nag-fill up. Nung dumating yung libreng gamot, dun sa mga may diabetes, high blood, yung mga maintenance, sabi nung iba, ba't wala kami? Yung pala hindi sila nag-fill up. Pagdating sa Pasko, wala silang pamaskong handog, hindi sila nag-fill up. So I think now, moot and academic na kung tama o mali, nabigyan ng SAP form lahat. But maybe together with the national census, together with either DILG, LGU, we can come up with a better database na susuporta sa national ID. Huwag tayo magtanong ng politika pero panay health and education. In that way, Sec, God forbid na mag-lockdown tayo ulit. God forbid during our lifetime, the lifetime of our children, godchildren, may mangyaring ganito. But kung may mangyari, hindi na maulit yung nangyari ngayon na bawat LGU, iba ang sistema ng pamimigay. Hopefully, yung national ID nakakabit na sa Paymaya or sa anuman bangko. And hopefully, sa database pa lang, alam na natin sinong may stage 1 cancer, sinong buntis, sinong PWD, sinong umaasa lang sa pamilyang OFW at wala. No? So it will be an endeavor. But I think better late than never. And even if it is late, wala naman talagang nakapredict ng COVID-19. So to my colleagues in this committee, I do ask that we ask the hard questions, but I also ask that we put ourselves in the shoes of the men and women in DSWD dahil hindi madali ang kanilang trabaho. So Mr. Chairman, I apologize for taking up some of the time for these issues, but I think it's very important na may tiwala ang tao sa Kongreso, and whether they agree or not, they at least understand kung bakit po ganito ang naging takbo at bakit ganito ang pananaw natin sa pagbabago sa atin political and economic system. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Chairman Mike Den, and Sec, thank you very much sa inyong pag-attend ulit sa hearing na to. Maraming salamat.